The Philippines owes its food security to the agriculture sector, as the tireless efforts of farmers and fisher folk ensure that every family has food to bring to the table. Amid geopolitical and natural challenges affecting food production and supply, the government is stepping up with programs to protect the livelihoods of farmers and fisher folk. For part 1 of our observance of National Farmers and Fisher Folks Month this May, we join Agriculture Assistant Secretary Yu Nichols Manalo and look how the government gives back to farmers and fishers and lends a hand in sustaining food security here on PNA Talks. Big ideas, real conversations. Ako po si Yu Nichols Manalo, ang Assistant Secretary for Operations ng Department of Agriculture. Officially, na nagkaroon ng ganito through the Presidential Proclamation 33, Series of 1989. Sinasabi doon, nakilalanin ang mahalagang role ng ating mga magsasaka at mangingisda sa pagpo-provide ng pagkain sa ating bansa, sa ating mga kababayan. Historically, ang summer ay harvest season, okay? Pagpasok ng summer, saka fiesta, sa mga kanayunan, na kung saan yung mga inahanda doon yung mga produkto doon sa kanayunan. Usually, summertime ang March, April, May, Kasi ngayon, pagpasok ng June, yung sisimula na uli yung tag-ulan. Ang ulan ay nagsisimbolo na magtatanim na, magtatanim na uli, lalo na ating mga magsasaka. Usually, sineselebrate natin yung sino ba ang patron saint ng si San Isidro Labrador, na kung saan sinelebrate yung nung Friday, May 15. Ito ay pasasalamat, selebrasyon ng masaganang ani ng ating mga kababayang mga magsasaka. Na of course, itinataas naman natin sa ang paniniwala natin sa taas na nagbibigay sa atin ng biyaya. Ang Department of Agriculture mula nung 2017, medyo itinaas natin yung pagkilala sa kanila, sa pamamagitan ng Farmer Director Program ng Philippine Council for Agriculture and Fisheries, o yung tinatawag nating PICAF. Meron silang itinalaga na tinatawag nating Farmer Regional Executive Director. Uupo itong ating mga to, ang ating mga FRED na tinatawag, isang buwan, itong buong buwan ng Mayo. Uupo sila doon sa mismong regional office namin at makikisama o makikilahok sa mga aktibidades ng DA regional offices. Ito pong mga ina-appoint natin o dinidesignate natin na maging Farmer Regional Executive Director ay mula dun sa hanay ng ating mga tinatawag na Regional Agri-Fisheries Regional Chairperson ng ating Agri-Fisheries Council o yung RAFC na tinatawag. So sila po ang ating Farmer Regional Executive Director every month of May. Alam mo naman natin na ang pinaka-famous na commodity dito ay palay o bigas. Okay, kasi rice eating tayo . Well, of course, hindi lang naman sa Pilipinas, but itong even itong mga kababayan, mga kapitbahay natin ng mga ASEAN countries, Ang corn natin ngayon ay nakadikit naman sa livestock and poultry industry. Majority ng corn program ng Department of Agriculture ay para sa feeds, yellow corn. Ito yung para sa mga pagkain naman ng ating mga inaalagaang mga hayop, Andyan din po ang high value crops program, lalo ang pinakbet na gulay, talong, kalabasa, ampalaya, ay nung nakaraang buwan actually ang pinaka-peak ng harvest niya. Marami po tayong mga programa sa Department of Agriculture na nilalayon, una, makatulong sa ating mga kababayang mga magsasaka at mangingisda.
Okay? Makakuha sila ng income, no? Kasi alam naman natin na mahirap talaga ang farming. Yung ating, of course, itong livestock program, meron tayong fisheries program. Ito yung mga commodity-based program na ini-implement natin sa buong Pilipinas. Meron din tayong mga tinatawag na mga area-based program, yun na pinopondohan naman na sa mga ina-access natin ng mga loan, yung katulad ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Ito po yung World Bank, pinakamalaking World Bank funded project naman na nilalayon mag-invest sa mga kanayunan, sa infrastruktura, even dun sa mga enterprise, no? Meron din tayong tinatawag na Special Area for Agricultural Development, yung SAAD program na ini-implement naman natin sa mga areas na marami ang incidence ng malnutrition, no, o kahirapan. Meron naman po tayong tinatawag na 4K program, yung mga para sa ating mga katutubong mga kababayan. Ang mga programa pong yan ay ini-implement natin sa pakikipagtulungan ng local government units. Kasi po ang Department of Agriculture ay devolved, no? Ang aming pong mga programa ini-implement sa kanayunan sa pakikipagtulungan ng ating mga local government units. Nagpo-promote din po tayo ng ating mga programa sa credit, although limitado nga lang po ang kapital ng gobyerno, kaya ini-encourage din nga natin ang ating mga government financial institutions like Land Bank, like DBP, no? May mga programa po tayo, yung Sagip Saka program, naglalayong makapagbigay din ng access ang ating mga kababayang mga magsasaka at magigisa na makapagbenta sila, no, ng kanilang mga produkto directly sa ating mga local government units at even sa mga opisina o mga opisina ng gobyerno. While hindi tayo directly involved doon sa hidwaan, no, sa Middle East, pero directly affected tayo. Okay. Dahil nga, una, ini-import natin ng oil, na ang langis, no? Na ang pagsasaka at pangingisda ay gumagamit ng langis, ng krudo, ng gasolina, no? Ang mga makinarya, ang mga pump and engine, even yung mga bangka ng ating mangingisda, gumagamit yan ng krudo at gasolina. So, sa pagtaas ng presyo, maraming apektado, tataas ang gastusin, no, sa pagsasaka, tataas ang gastusin sa pangingisda, makikita natin, magta-translate ito sa presyo ng produkto sa merkado. Ang tinutulong natin ngayon dito sa issue ng pagtaas ng krudo is meron tayong ipinapamahagi na fuel subsidy. Pero limitado lang po ito kasi magkano lang naman ang pondo na naibigay sa DA. Actually, yung pondo pa na ito ay nanggaling pa nung isang taon. So, nasa 150 million lang po ang fuel subsidy na ini-implement po ito dun sa ating mga selected na mga magsasaka na gumagamit ng makina, selected na mga mangingisda, yung mga small fisherman natin na gumagamit ng yung motorized bangka. Maliit lang po ito kasi sabi ko nga 5,000 lang per farmer yung para sa nagsasaka, 3,000 lang naman ang para dun sa mga mangingisda. Ito lang po ang inabot nitong 150 million. Pag sinabing El Nino, hindi ibig sabihin talagang walang tubig. Kakulangan sa tubig. No? Kasi base sa ating mga kasamahan sa DOST Pag-asa, pag may ulan, malakas ang ulan. No, yun po sa regime, under the regime of El Nino, pag merong mga pag-ulan, malakas ang ulan. Pag merong bagyo, malalakas ang bagyo. Yan yung epekto ng El Nino. Papasok tayo sa tag-ulan, no? Yung tinatawag natin na wet season, tag-ulan. Ngayon, ang tinitingnan natin ang tag-ulan, maraming tubig, marami na namang paggabaan na nare-report sa ibang mga parte ng bansa. Pero importante itong mga tubig na to, na-harvest sana ito, no? Kumbaga naiipon. Sa ating mga kanayunan may tinatawag tayong mga irrigation canal o kaya mga water impounding project, mga diversion dam, no?
Ito po ay yung malalaking mga irigasyon ay ito po ay sa ating mga kasamaan na nanggagaling sa NIA. Okay? Yung mga communal irrigation naman po ay ito po sa mga may mga pribado rin na pag-aari pero kadalasan ito nagmamanage nito ang ating mga local government unit, yung mga sa communal irrigation system, no? So ang mensahe natin dito is ma-harvest yung tubig, linisin ang mga kanal, no? Linisin ang mga kanal. I-dredge yung mga irrigation canal. Kung pwede yung mga water impounding, palalimin para na-harvest, na iipon yung tubig. Kung mayroon mang pagbaha, kung maayos yung drainage system, madidrain agad yung tubig kasi yan ang challenge pag nagbaha at hindi agad madrain. 24 hours lang kung nakatayo po ang ating mga halaman dyan sa bukid ay madadamage na yan. Meron din po tayong tinatawag na Presidential Assistance for Farmers and Fishers, yung PAF, no? Ito po yung medyo napapabalita na sinasabi na malaki pero sa 10 billion po kasi ito ngayong taon may pondo ang Department of Agriculture. Ang makikinabang dito ay nasa 4.1 million farmers, no, and fishers. Ang total lang po nito ay 4.1. So ang makukuha lang nila is nasa 2,352 pesos. So yun po ang sinisimula nating ipamahagi sa ating mga kababayan. Hindi po ito pwedeng masolusyonan lang ng Department of Agriculture. Kaya ang ginagawa po natin dito, ito na po ay a whole of nation approach, no? Bakit nation? Hindi lang po gobyerno, hindi lang po ang ahanin ng eksekutibo, pati na rin po ang local government unit, pati na ang ating mga private sector partners, pati nga ang international organizations ay andyan na, no, nagbibigay ng tulong din lalo na dito sa El Nino ang para sa preparasyon at paghahanda, no, sa sinasabing strong El Nino dito sa mga August, September months. Sa usapin, no, ng modernisasyon, unang-una mechanization, no, mechanize natin ang sa pagsasaka. Nag-i-introduce tayo ng tinatawag natin na precision o smart farming. Ibig sabihin, yung iba gumagamit na ng drones, no? Drones sa even sa paglalagay pa lang ng seeds, no? Sa pag-a-apply ng fertilizer, sa pag-a-apply ng pesticides. So actually, pag tiningnan nyo, yung mga plantation dati, yung mga tinatawag na yung nag-i-spray ng fertilizer, pesticide sa mga banana plantation, mango plantation, lalo na sa Mindanao. Ngayon, hindi aeroplano, but drone, no? Drone. So, una, para kumbaga yung angkop na kilo lang, no? Hindi yung masyadong marami para kumbaga na ma-maximize mo yung yield. Hindi naman natin iniiwanan yung ating mga small scale farming. Kaya nga po ang nilalayo natin is ma-cluster sila o ma-consolidate yung mga farms nila at meron din po kaming programa para dyan para meron silang economies of scale. Lalo ito kasi pag gagamit ka ng mga ganito, hindi po pwede yung mga kalahating hektarya. Dapat dito yung mga at least mga 5, 10, even yung mga kumbaga ang cluster is mga 100 hectares kasi maximize mo yung paggamit ng technology. Siguro naman nung pandemic, alam nyo na yung mga naglitawan no na mga hydroponics, no, yung mga nagpo-produce sa mga lettuce, yung ibang mga gulay, yung mga high-end vegetables through hydroponics. Hindi na po yan bago pero marami na pong nag-a-adapt din yan. Even yung aquaponics, no, yung pag-aalaga ng mga sabihin natin mga tilapia dun sa drum lang, no, pwede po yan. Pinopromote na po natin yan. Of course, ang mga ganun ay small scale. Tina-target natin din yung mga areas na matataas yung level ng malnutrition, no? Saka mataas ang poverty incidence tong sa El Nino, no? Lalo dyan yung paggamit mo ng mga climate smart map,
no? Kasi para makita mo alin ba talagang mga areas yung talagang hindi naabutan ng irrigation water. DOST Pag-asa yung kabuuan na estado ng panahon. Pero ang binababa po natin yan, itinatranslate natin yan into map sa agriculture, no? Yung drought map na tinatawag. Kasi po yung Pag-asa, ito po yung klima, ito yung panahon, pero yung forecast na yan, anong ibig sabihin yan sa agriculture, and lalo na sa agriculture? Meron tayong mga tinatawag na post-harvest complex na inilalagay o tinatayo. Ando na yung drying, ando na yung milling, ando na rin yung storage. Yung sahanin naman ng mga sa pangisdaan, of course, yung mga cold storage din, no? Even yung mga ice plant, kasi ang kailangan pag pag mga sa pangisdaan, dapat merong post-harvest facilities din dun sa mga fish landing facility. Ulitin ko uli ang pasasalamat, okay, ng ating gobyerno, ng Department of Agriculture sa ating mga magsasaka at mangingisda sa patuloy na pagsasaka at mangingisda, sa patuloy na pag-provide ng pagkain sa ating mga kababayan Pilipino. Related din dyan, ay nanawagan din po ako sa ating mga kababayang mga consumer na sana tangkilikin po natin ang produktong Pilipino, no? Tama po na yung mga iba dyan na nabibili natin, na mga imported, no, ay mas mura. Pero tingnan din po natin na sa pagtangkilik natin ang nito, mga produktong Pilipino, ang tinutulungan natin yung ating mga kapwa Pilipino. So buy local. Magandang araw po uli sa lahat ng sumusubaybay ng PNA Talks. Big ideas, real conversations. This is PNA Talks.